17 Canadians kada oras ang hirap daw makapagbayad ng utang at naghahain ng tinatawag na insolvency. Ito ang lumabas sa datos ng Office of the Superintendent of Bankruptcy. Ang mga dahilan sa likod nito sa report ni Paula Saraza. Mas dumarami raw ang mga Canadian na naghahain ng insolvency, isang financial state ng individual o business kung saan di ito makapagbayad ng utang o mas lumalaki ang liabilities kaysa assets. Canadians also have one of the lowest saving rates in the G7, if not the lowest. And our insolvency rates are also the highest in the G7. Ayon sa pinakahuling datos ng Office of the Superintendent of Bankruptcy na inilabas nitong Lunes, tumaas ng 8.5% year-over-year ang bilang ng mga nagsumite ng insolvency sa Canada. Sa unang 3 buwan ng taon, pumalo ito sa mahigit 37,000 Canadians. Pinakamataas na tala mula noong 2009 at katumbas daw ng 17 Canadian na nagfa-file ng insolvency kada oras, ayon sa Canadian Association of Insolvency and Reconstructing Professionals. The reason is quite simple. Canadians carry a lot of debt, in particular Canadian households. So depending on the poll you read, it's estimated that 50% of Canadian households are living paycheck to paycheck. So that means they have no savings. So if something happens, they have to rely on credit. Sa Ontario, tumaas ang consumer insolvency sa halos 15%. Tumaas din ang bankruptcy sa probinsya na nasa 25% kumpara sa British Columbia na wala pang 10%. Isa sa mga nagtutulak sa trend na ito, mataas na housing cost. That's why we're way past pre-pandemic levels of insolvency in those two provinces. Compared to Quebec, for example, which has fared much better comparatively. And the reason for that is the cost of housing in Quebec is lower. Aminado ang komunidad na malaking hamon sa kanilang budget ang tumataas na presyo ng bilihin na tila di raw nasasabayan ng pagtaas ng sahod. Tingin niyo po ba ang sinasahod natin ngayon ay sapat sa gastos natin sa araw-araw? Kulang kasi maraming babayaran. Kulang talaga. Higpit yung sinturon ngayon sa pagbabudget eh. Kulang-kulang yung yung budget namin. Opo. Sa bahay niyo po ba kuya, ilan po ang sumasahod? 2 lang. 2 kayo. Opo. Sapat na po ba yung sahod ngayon sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Naku, hindi sapat. Kulang. Kulang po talaga. Oo, pambayad pa lang ng apartment sa sasakyan, wala na. Opo. Oo, pag hindi ka na pumasok ng isang araw ng trabaho, behind ka na sa bills mo. There's barely enough for me to help on my savings right now because of the school, groceries and stuff. Ibinaling naman ng Federal Conservatives ang sisi sa Liberals kaugnay ng lumabas na insolvency data. Sa pahayag sinabing hindi na raw nakakagulat na matapos ang isang dekada sa ilalim ng Liberals. Pinakamataas na sa food inflation ng Canada, gayon din sa housing cost at household debt sa G7. Paula Saraza, Omni News, Toronto.